Kamakailan lang, sa unang pagkakataon, nalampasan ng Lomyo Group ang Lee Group sa stock price. Ang presidente ng Lomyo, si Lee Yancy, at ang kanyang yaman ay lampas na sa 100 bilyon. Ngayon, walang nakakaalam na ikaw ang presidente ng Longyu Group. Sino pa kaya ang magliligtas sa iyo? Lily, ang sakit ng nanay mo. Hindi na epektibo ang mga gamot na ito. Kung hindi ka magpa-chemotherapy, huli na ang lahat. Nanay, siguradong kikita ako ng pera para sa chemotherapy mo. Sino ang nagpadala sa iyo? Ako, dumaan lang ako. Ang lakas mo, malamang ayos ka lang. Bahala na, tulungan ko na lang siya. Wala akong pera para dalhin ka sa ospital. Ihahatid na lang kita sa bahay, okay? Gee, ito ba ay... Nakuha ko lang sa daan. Natatakot akong mamatay siya. Mauunahin ko na lang na painumin ka ng gamot. Huwag mo na siyang pansinin. Aalagaan ko ang sugat mo. Kung masakit, sumigaw ka. Ayos lang. Tiyak na masakit yan, no? Masyadong malala ang sugat na ito. Nasaan ang pamilya mo? Gusto mo bang ipaalam sa pamilya mo? Hindi na. Gamutin mo ako. Hindi kita pababayaan. Bakit ka nakatulala? Ang astig ng peklat mo sa mukha. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Ikaw ba, hindi mo na nakikita? Malamang sensitibo sa liwanag. Balutan mo ulit at pahingahin. Baka gumaling na. Si tita. Ako na ang bahala kay nanay. Maupo ka lang at huwag mag-alala. Huwag kang gagala. Nanay, ano iyon? Sa boses, yung tao ay okay na. Medyo okay na. Ito, ikaw naman ay makakapagpahinga na. Ang sakit ko, natagalan na. Oras na para lisanin. Pero, kapag umalis na ako, mag-isa ka na. Ano ang gagawin mo? Wap. Nanay, huwag kang magsalita ng ganyan. Tiyak na mahaba ang buhay mo. Ziggy? Hindi na ako magtatagal, anak. Gusto ko lang makita kang magpakasal sa isang mapagkakatiwalaan. Para may mag-aalaga sa iyo. Para panatag ako kapag umalis na ako. Ikaw, pwede ba tayong magpakasal? Pero pansamantala lang. May problema ang pamilya ko. Hindi kita dapat pabigatan. Okay lang. Pansamantala lang. Para kumalma si nanay. Si. Kung walang ID ang lalaki, hindi sila pwedeng ikasal. Fingerprint recognition. Nakarecord na ang impormasyon ko. Mahahanap ninyo ang aking emergency contact. Nakarecord na ang impormasyon niya. Baka naman nakulong siya. Pindutin mo lang, okay na. Ang computer namin ay magpapakita ng iyong impormasyon. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Kailangan magkahawak kamay kahit mag-fingerprint. Ito pala si President Lee. Pakiantay lang po, 2. Mr. Joe. Kayo ang emergency contact ni Mr. Lee Yancy. Nasa. Walang dokumento. Baka hindi na kami makapagpakasal. Huwag kang mag-alala, pwede. Lee, Mr. Pakisama po sa akin para i-verify ang pagkakakilanlan. Ma'am, dito na lang po kayo umupo sandali. Pero siya, Huwag mag-alala, ayos lang ako. President Lee, nagdagdag na kami ng mga tauhan para imbestigahan. Pero hindi pa namin alam kung sino ang nanakit sa inyo. Kaya pansamantala, huwag munang ipakilala ang pagkakakilanlan ninyo. Gusto kong magpakasal, ayusin mo iyan. Magpakasal? Pero magandang magpakasal sa isang ordinaryong tao. Kahit papaano, may pagkakakilanlan ka para hindi magduda ang iba. At mag-ayos ka ng ilang cancer specialist para sa akin. Itago ninyo ang marriage certificate.
Tapos na ang kasal. Ang bilis ninyo magproseso. Habi, huwag kang mag-alala. Magpupursigi akong kumita ng pera para sa iyong mga mata. At ang teklat sa mukha mo ay gagamutin. Hindi kita iiwan na parang basahan. Ako ang presidente ng Longyu Group. Pero itinuturing akong pabigat na asawa. Nanay, baka may nangyari kay nanay. Bakit kayo nandito? May nangyari ba sa nanay ko? Magandang araw po, Miss Xu. Kami po ay doktor mula sa Longyu Private Hospital. Nabatid po ng Longyu Charity Foundation ang sitwasyon ng pamilya ninyo. Nagpasya po silang gamutin ng libre ang inyong ina. Ito po ang aming mga ID. Pakitingnan po. Talagang charity foundation? Talagang walang bayad ang Longyu? Talagang walang bayad. Kung hindi kayo sigurado, pirmahan natin ang kontrata ng libreng paggamot. Asawa ko, sa tingin mo ba manloloko sila? Manloloko ba? Pumunta ka at alamin. Kung nag-aalala ka, sasamahan kita araw-araw sa ospital para bisitahin si tita. Hindi na kailangan, ako na lang. Kukuha ako ng gamit ni mama. Sabay tayong pumunta sa ospital. Sige. Bumalik ka na. Kumusta si tita? Ang galing talaga ng Longyu Private Hospital. Inalagaan nila ng maayos si mama. Pero araw-araw akong nasa ospital, walang trabaho, hindi sapat ang pera sa bahay. Kailangan kong maghanap ng trabaho. Huwag kang mag-alala sa pera. Nandito ako. Ano bang sinasabi mo? Hindi pa gumagaling ang mata mo. Papaano kita papagtatrabahuhin? Pero dahil inalagaan ko si mama, marami akong napalampas na klase, kaya hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Mahirap talagang maghanap ng trabaho. Dati, lagi akong una sa klase, mataas ang mga grado ko. Wala talagang panlasa ang mga HR. Pwede mo bang i-optimize ang resume ko? Sige. Basahin mo sa akin. Pangalan, Shuji. Edad, 22. Espesyal na kakayahan. Pag-inom, burahin ko na ba ito? Pero wala talaga akong ibang maisulat. Huwag burahin. Iyan ay magandang katangian. Iundo. Bakit sira ang mouse? Ano ba ang shortcut para iundo? Ako na. Legal na mag-asawa. Bakit ako nag-overreact? Tapos na ang resume. Ilalabas ko at ipiprint. Manatili ka lang dito sa bahay, ha? Kasalukuyang oras, 10 p.m. Welcome sa panonood ng balita sa gabi. Bakit hindi pa siya umuwi? Hindi ka nasaktan. Bakit ka lumabas? Okay lang ako. Nakita kong hindi ka pa umuwi ng ganitong oras. Lumabas ako para hanapin ka. Dito sa lumang barangay, madalas may mga lasing na tito. Umikot ako ng daan, kaya medyo natagalan. Tama nga pala. Pumunta ako sa second-hand market at bumili ng keypad phone. Nilagay ko na ang numero ko. Pindutin mo lang ng matagal ang number 1 para matawagan ako. Kung mag-aalala ka sa akin, tawagan mo lang ako. Bakit ka pumunta rito? Natatakot ako na baka may masamang tao kang makasalubong. Susunduin kita. Ang gabi na. Mapanganib lumabas ka. Tingnan mo. Marunong akong gumamit ng blind path. Alam ko na. Ang galing ng asawa ko. Ang lamig ng kamay mo. Ano yon? Wala. Simula ngayon, susunduin na kita palagi. Matagumpay ang operasyon. Normal lahat ng vital signs ng pasyente. Pero kailangan pa niyang magpahinga ng ilang araw. Salamat, doktor. Mabuting anak. Ngayon, hindi na ako pabigat sa'yo. Ano ka ba, Nay? Kailangan ko nang umuwi agad. Sasabihin ko ang magandang balitang ito sa asawa ko. Hindi ba ito si Suzy Yi, ang matalinong estudyante sa klase natin? Bakit lalo kang naging pangit? Sino ba kayo? Bakit nagkukunwari kang hindi mo kami kilala? Dati, ikaw ang sumulat sa akin ng 99 na liham pag-ibig. Alam mo ba noon dahil hinabol ako ng isang mahirap na tulad mo, sobrang nakakahiya para sa akin. Buti na lang, napunta ako kay Ting Yu. Kung hindi, habang buhay na kahihiyan. Buti na lang dahil sa naghihingalo mong nanay, hindi ka na pumasok. Kung hindi, si Tianxi ay maaakit sa'yo
at hindi na siya magiging tagapagmana ng Zhao Corporation. Kasalanan ko dahil nanood ako ng masyadong maraming teleserye. Nakita ko siyang magaling mag-basketball, kaya sinulatan ko siya ng liham pag-ibig. Gusto ko patayin ang sarili ko noong panahon na iyon. Umalis kayo. Xu Ziyi, bukas ang graduation party. Pupunta ka ba? Kung pupunta ako o hindi, wala kang pakialam. Kung hindi ka pupunta, ibibigay ko ang 99 na liham pag-ibig sa lahat ng kaklase bilang souvenir album. Ipapadala ko ito hindi lang sa buong klase, at sa nanay mo rin, para makita niya ang galing mo sa pagsulat. Sige, pupunta ako. Bakit mo siya pinapunta? Para magdagdag ng excitement sa graduation party. Si Xu Ziyi, noong mag-aaral kami, lagi niya akong nilalamangan. Tingnan mo lang, hindi ko siya papabayaan. Mag-ambagan tayo para sa kabutihan. Para kay Xu Ziyi, ang estudyanteng mahirap, magbenta tayo ng mas marami, para mas maraming pera, para may pambuhay sa pamilya. Shuji, huwag kang matakot. Ang daming tao sa graduation party, hindi na sila mang-aapi sa'yo tulad ng dati. Pupunta ako ngayon sa graduation party, ikaw, mag-isa sa parke, mag-sunbath, okay lang? Okay. Ano yan? Isang karatula may address at numero ng telepono ng bahay namin, para kung mawala ka o malobat ang cellphone mo. Madali akong makontak ng ibang tao. Ayaw. Paano kung mawala ka? Maaalala kita at mag-aalala ako kung hindi kita makita. CJ, iswat mo. Mag-sunbath ka ng maayos, aalis na ako. Mr. Lee, ano po yung nasa leeg ninyo? Pinunit ko na. Itago mo ng maayos, huwag mong sabihin kahit kanino na may relasyon kami para hindi siya maging target. Oo, Mr. Lee. Nakilala na namin ang umatake sa'yo. Ito ay ang kapatid mong si Li Cheng. Pero ang mga tauhan niya ang umako ng kasalanan. Sa pagkakataong ito, si Li Cheng ay nakawala muli. Pero sa maikling panahon, hindi siya maglalakas loob na kumilos muli. Maaari ka nang pumunta sa ospital ng walang alala. Ang peklat sa mukha mo ay 1 taon bago gumaling. Buti na lang may nagligtas sa'yo. Kung hindi, ang sugat na ito ay nakamamatay. Nabalitaan ko na ikinasal ka sa iyong tagapagligtas. Alam mo ba kung ano ang itsura niya? Maganda ba siya? Siya siguro maganda. Isoli ninyo sa akin ang cellphone ko. Si Tingyu at Yanxi, talagang bagay na bagay sila. Nagmana na ba si Tianxi ng Zhao Group? Si Tingyu ay mayaman din. Talagang nasa tuktok ng buhay pagka-graduate. Hindi ba siya si Xu Ziyi? Hindi ba siya hindi pa graduate? Bakit siya nandito? Kumakain lang ng libre. Kukunin ko lang ang gamit ko. Sandali lang. Ang ganda ng pagkakasulat. Dapat ipakita sa lahat kapag nakikita kita. Laging tumitibok ang puso ko. Sa pagsulat nito, naiinggit ako sa mga letra. Kapag binuksan mo ang liham na ito, malalapit ito sa iyo. Makapasok kaya sa puso mo? Graduation party, para magdagdag ng ambiance. Kung sasayaw ka ng sayaw ng damo para magpasaya sa lahat. Ako naman pinapayagan kita, Leche, na maging kabit. Para maging kabit ka ni Tianxi. Kung hindi, mag-isa ka lang. Kawawa naman. Gumaling na ang sakit ng nanay ko, at saka may asawa na ako ngayon. Ang asawa ko ay mas mahusay ng 1,000 beses kaysa sa nobyo mo. Si Zhao Tianxi na ganyang klaseng lalaki, ikaw lang ang magkakagusto. May asawa ka? Mas maganda pa sa akin? Anong pinagsasabi mo? Sa itsura mo? Ang mapapangasawa mo lang ay pulubi. Sabihin mo mas magaling ang asawa mo kay Tianxi? Tawagan mo siya para pumunta. Susuriin namin. Ang gwapo ng asawa ko. Baka maiinggit ka kapag nakita mo. Isoli ninyo ang cellphone ko. Nasira ang cellphone. Sumayaw ka ng sayaw ng damo. Bibigyan kita ng lumang iPhone na ayaw ko na. Ihanda ang sasakyan. Ay, ito ang dapat na ugali ng isang sim. Tumigil kayo. Bakit ka pumunta rito? Sino ang umapi sa'yo? Ako. Ano? Baka bulag ka? Kaya pala nagustuhan mo si Xu Ziyi na cute. Bakit hindi ka magpatuloy? Tigil na ko. Ang daldal ko. Bitawan mo na. Ano ang ginawa nila sa iyo? Gantihan mo sila ng doble. Tapos na. Paano kayo nangahas? Gawin ninyo ito sa nobya ko. Alam nyo ba?
Ako ang tagapagmana ng Zhao Corporation. Jiao Corporation. Wala akong alam. Ang sikat na Zhao Corporation. Hindi mo man lang alam? Nakalistang kumpanya, kasosyo ng Lee Group. Maganda yan. Pwede nang mag-down ng stock. Ang yabang mo, isang bulag. Akala mo presidente ka ng Longyo Group? Dala mo ba ang laptop? Nasama ko nga. Balak ko sana pumunta sa library. Bulag ka. Tignan natin kung paano mo babagsakin ang pamilya ko. Baka huminto na lang tayo. Maniwala ka sa akin. President Lee, simulan na natin. Simulan. Subukan ng ilalim. Bulag lang naman. Sayang ang 5 minuto natin. Gap. Tingnan ninyo. Bumagsak na talaga ang stock ng Zhao. Paano nangyari? Sa susunod, kung bastos ka uli sa asawa ko, hindi lang simpleng pagbagsak ng stock ang mangyayari. Tara, Idol, pasensya na. Pakiusap. Ibalik mo ang stock. Pakiusap. Talaga pala, may silbi ang araw-araw mong pakikinig ng balita. Ang galing! Kung may kakayahan ka na ganito, malamang araw-araw na tayong makakain ng pork ribs. tara. Mahal? Nandito ako. Huwag kang matakot. Mahal? Huwag kang matakot. Walang masamang mangyayari sa iyo. Siguradong wala. Sa puso ko, parang isang Diyos ka. Sa daan kanina, nagdasal ako sa Diyos. Gusto kong gamitin ang lahat ng swerte ko sa buhay na ito, kapalit na hindi ka na masasaktan sa buong buhay mo. Mga kamag-anak, bawal pumasok. May kailangan akong asikasuhin. 1 taon, maghihiwalay na tayo. Paalam. Diborsyo? Tama, sabi niya. Panandalian lang ang kasal. Malamang siya ay isang misteryosong importanteng tao. Ako, isang ordinaryong tao lang, parang nanaginip lang. Nanaginip ng pinakamagandang Diyos sa mundo. Ay nako, mahuhuli na ako. Pasensya na, pasensya na. Ang taong ito ay parang asawa ko. Presidente Lee, Nag-text na naman ang bangko. Sabi hindi pa nagagamit ang pera sa supplementary card mo. itigil na ba? Huwag. Iwan mo sa kanya. Oo nga, ito ang nararapat sa misis mo. Sayang lang, gumaling na ang mata at mukha mo. Pero hindi mo na naaalala ang misis mo. Noong nagising ako, nawala ang alaala ko. Hindi ko na naaalala ang misis ko. Pero hindi ako nagpasalamat ng personal. Parang hindi tama iyon. Hayaan mo siyang lumayo sa mayayaman. Lumayo sa pamilya Lee. Ang mga babae sa pamilya Lee. Lahat ay malungkot. Malapit na ang araw ng diborsyo. Maghanda ng maraming regalo bilang kabayaran. Pumunta ka kay Shaolin. Mukhang nagka-allergy na naman ako. Madam, huli ka na. Kakalabas lang ni Presidente Lee. Sadyang iniwasan ko siya. Nagpahinga ako sa probinsya. Suot ko ay lumang damit. Wala akong panahon magpalit. Kailangan kong bumili ng bagong damit para makita siya. Xu Zi Yi? 3 buwan nang hindi naaabot ang kwota. Ayon sa patakaran ng kumpanya, kailangan mong lumuhod at sampalin ang sarili ng 30 beses. Bilisan mo! Kung hindi, ayaw mo na bang magtrabaho? Saan galing ang pulubing ito? Umalis ka na! Bibili ako ng damit. Hindi ako pulubi. Ikaw? Nakasuot ng basahan. Karapat-dapat ka bang bumili sa tindahan namin? Umalis ka na! Baka bahingin mo ang tindahan namin. Ikaw ang mabaho dito. Bakit hindi mo na lang paalisin ang bibig mo? Lola, huwag kang matakot. Tingin lang kayo. Umupo po kayo. Kukuha ako ng tubig. Mabait na bata ito. Xu Ziyi, kahit hindi mo maabot ang kwota, huwag mong asahan na may pulubing tutulong sa'yo.
Sinong nagsabing hindi ko siya matutulungan? Lahat ng damit dito, bibilhin ko. Yung sirang card na natagpuan sa basurahan at nagmamayabang ka pa sa harap ko? Ba't hindi mo subukang iswipe? Sira ba itong card? 10 bilyon ang balanse. Lola, ikaw pala. Lola, Ako na po ang mag-aasikaso sa inyo. Yung Shuji dapat nang tanggalin. Walang alam. Anak, ibig kong sabihin, ang mga damit ngayong araw, sa iyo ang benta. Pero napakabata mo, at matalino ka. Dito, sayang ang galing mo. Lola, sa totoo lang, hindi ako nakagraduate sa college. Wala talaga akong mahanap na trabaho. Mabuting bata. May resume ka ba? Meron. Teka lang, pumasok ka sa Longyu Group bilang management trainee. Mamaya, magiging executive ka ng kumpanya. Longyu Group, kumpanya sa Fortune 500. Executive. Ako? Umuwi ka na. Hintayin mo ang tawag. Allergic lang ako. Hindi ako mamamatay. Bilis! Gumaling na ang sugat ko sa aksidente, pero nanghihina ka pa. Kaya lalong lumalala ang allergy mo sa alak. Huwag mong sabihin kay Lola. Yancy, uminom ka ba ulit? Sinabi ko sa iyong huwag sumama sa mga inuman, pero ayaw mo makinig. Dapat, pagsabihan ka ng asawa mo. Ipatawag mo siya ngayon. Sasabihan ko siya ng maayos. 1 taon na. Hindi ko pa nakikita ang manugang. Abala siya, walang panahon. Lola, anong hawak mo? Ah, oo. May na-encounter akong dalaga ngayon. Gusto ko siyang maging management trainee sa kumpanya mo. Tingnan mo nga. Kahit may connection si Lola, pero hindi ako nakagraduate. Paano ako makakapasok sa Fortune 500? Sige, bukas, dadalaw ako ng tama sa oras para sa interview. Magandang araw. Dumating ako para sa interview. Unan muna ang form para sa interview. Tapos, dumiretso sa hallway hanggang dulo. Pagkatapos, kumaliwa. Sa unang kanto, kumanan. Ang pinakadulo na conference room. Ano ba yung kaliwat kanan? Siya pala. Ngayon, tapos na ang interview. Ito ang taong gusto ni Lola na kunin ko. Mukhang hindi masyadong matalino. 5 minuto kang huli. Ako. Naligaw. Sa loob ng kumpanyang ito, parang mazi. Mukhang hindi talaga matalino. Yung form na pinapunan sa akin ng receptionist. Napunan ko na. May error ang system. Bakit naman pinayagan mag-interview ang isang hindi nakatapos ng kolehiyo? Lumabas ka na. Lumabas. Manatili ka. Lumabas na kayong iba. Ikaw lang ang interviewin ko. Umupo ka. Ito ang iyong pagsusulit sa interview. Uminom ka. Hindi ba pag-inom ang specialty mo sa resume? Tingnan ko kung gaano ka kaya uminom. Pakiusap, buksan mo para sa akin. Ilan ito? Pumasa ka sa interview. Sumunod ka sa akin. Sino iyong bagong interview? Si Amo Lee ay nag-interview ng mag-isa. Special treatment sa kanya. Isang hindi nakatapos ng kolehiyo. Bakit siya makakasama si Yancy ng mag-isa? I-process ang kanyang onboarding. Bilisan mo. Pag natapos, puntahan mo ako sa mall. Busto 88, Baywang 62, Balakang 90, Kita 53, baka naman umibig sa akin si Amuli. Samahan mo ako sa party ngayong gabi. Hindi ba iyon oras ng uwian? Mapang-aping kapitalista. Kararating ko lang, sinasamantala na ako. Para sa akin, hindi ko na ibabalik. Kung ibebenta itong mga second hand, malaki ang halaga. Gold digger, hindi kasing galing ng asawa ko. Nitong nakaraang taon, siya ay kumuha lamang ng 200 na bride price. Hindi niya ginamit ang pera sa supplementary card. Sa diborsyong ito, dapat siyang bayaran ng malaki. Oo nga pala, ang asawa ko ay halos kasing edad mo. Tulungan mo akong pumili ng mga regalo. Ibibigay ko sa aking asawa. Ang mga kaedad ko ay ikinasal sa presidente ng kumpanya. Talagang panalo sa buhay. Sige. Bukas ang diborsyo. Dalhin ang marriage certificate. Sige. Ano? Ikaw lang ba ang pwedeng mag-alaga ng asawa mo? Bawal ba akong tumingin sa mensahe ng asawa ko? Kasal na. Pagkatapos, ipasundo mo sa asawa mo. Hindi na kailangan. Hindi naman ako malalasing.
Sa susunod, magbihis ka ng mas simple. Ikaw ang pumili ng damit ko, di ba? Hindi ko inakala na ganito ka. Maputi. Ano? Wala. Dito ka lang maghintay. Ikaw ba ay asawa ni Amolie? Hindi. Bakit? Si Li Yanqi, nagkukunwaring parang monghe. Hindi ko inakala, may babae pala sa labas. Nagkakamali po kayo. Empleyado lang ako ni Amolie. Naiintindihan ko. Sa bilog natin, ang mga babaeng tulad mo ay laruan lang. Ngayong gabi, alagaan mo ako. Baka si Amolie mo ay gagantimpalaan ka. Matandang walang hiya. Gusto mo pala gawing laruan ng tao. Ikaw ba ay naging laruan ng iba? Sinta, hindi ka naturuan ni Li Yanqi ng asal. Ako na ang magtuturo sa iyo ng asal. Ang tao ko. Ginagalaw mo. Ang sakit, bitawan mo. Pag-usapan natin ng maayos. Kumukuha ka lang ba ng scarf para sa akin? Ano pa ba? Li Yanqi, huwag mong kalimutan, kailangan mo pa ang supply ko. Ngayon gusto kong tumaas ng 10% ang presyo. Mukhang wala ka ng pakialam. Uy, bigla ang taas presyo. Wala ka bang hiya? Kung inumin ni Amolie ang lahat ng alak na ito, mawawala ang aking galit at ibibigay ko pa rin sa orihinal na presyo. Ito ang pinakamalakas na vodka. Kung inumin lahat, baka mamatay. Mukhang sa pagkakataong ito, hindi na mahalaga kay Amolie ang pera. Kung hindi iinom, Ako ang iinom. Dahil ako ang nagpagalit sa iyo, ako na lang ang iinom. hindi pwede. Empleyado ako ni Amolie. Ako ang kumatawan sa kanya sa pag-inom. Bakit hindi pwede? Huwag magpakatapang. Magtiwala ka sa akin. Hayaan mo siyang uminom. Ano naman ang kayang inumin ng isang babae? Oras na para tuparin ang pangako. Ito ay para sa pagdiriwang ng ating kontrata ngayon. Ano ang iniisip mo? Paano siya magiging asawa ko? Malapad na balikat, makitid na baywang, bilog na puwit, Amolie, ang ganda ng katawan mo. Lasing ka na? Ano? Hindi kita marinig. Ang daldal ng bibig mo, gusto kong halikan. Nilagyan ng droga ang alak. Shuzi, tawagan mo ang asawa mo para sunduin ka. President Lee, kailangan ko bang sunduin kayo? Hindi na. Ang iyong tawag ay kasalukuyang nasa linya. Hindi sinasagot ng asawa ko ang tawag ko. Mukhang hindi rin maganda ang trato ng asawa niya sa kanya. Bahala na. Saan bahay mo? Ihahatid kita. Ang tigas ng dibdib mo. Kapag yumaman na ako. Ang gwapong ito, 10 gwapo, para sa bawat kaibigan ko. Suzy. Ayaw. Pangako hindi na kita gagamitin. Pwede mo ba akong pakawalan? Para mang-advantage ka sa iba. Wala kang pagkakataon. President Lee, tama na ang epekto ng gamot sa akin. Pakawalan mo na ako. Gusto mo pa ba ng ibang gwapo? Ayaw na. Nakakabagal lang ng bilis ko ang mga lalaki. Pasensya na, President Lee. Hinugasan ko na at ibabalik ko sa'yo. Hi. Ang bobo mo naman. Hindi ganyan ang tamang pagtupi ng suit. Ayos na. Salamat, nanay. Tama. Dalhin ang marriage certificate. Kapag sahod na, bibilhan kita ng bagong sapatos. Huwag mo nang ayusin ang lumang sapatos na iyan. Hindi ba ito ang suit ni President Lee? Tama. Kahapon, itong suit na ito ang suot ni President Lee. Naglakas loob kang nakawin ang suit ni President Lee. Ang bastos mo naman, huwag mong sabihin. Kahapon ay natulog ka na yakap-yakap ang damit ni President Lee. Nagkakamali kayo. Dumihan ko ito, kaya ibabalik ko sa kanya. Nakakatawa. Lakas loob mo bang tawagan si President Lee para patunayan? Tatawagan ko siya ngayon. Kahapon ay nagpagod din siya. Maghanda ng isa pang tasa. Pupuntahan ko si Shuzi. President Lee, espesyal mo si Shuzi. Wala ka bang numero ni President Lee? Wala nga.
Pero ang telepono sa opisina ng presidente. Maaaring gamitin, di ba? Tatawagan ko na. Kapag napatunayan ko ang aking inosensya, kailangan kayong lahat humingi ng tawad sa akin. Kung hindi mo mapatunayan, ikaw ay dapat umalis sa kumpanya. Pakiusap, President Lee. Sagutin mo ang tawag. Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi maaaring kumonekta. Mangyaring subukan muli mamaya. Talagang magkaibang mundo tayo. Ako lang ay isang kasangkapan na tinatawag niya kung kailangan. Gusto ko siyang hanapin, pero hindi ko siya mahanap. Hindi ka talaga sinasagot ni President Lee. Baka busy lang siya. Ito talaga ang damit na ibinigay niya sa akin. Matigas ang ulo. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang intensyon mo. Sasabihin ko sa'yo, kahit maghubad ka at tumayo sa harap ni President Lee, hindi ka pa rin niya titingnan. Ang dami mong alam. Dahil dati kang naghubad. At hindi ka niya tiningnan. Ikaw, walang hiya kang tao. Sa tingin ko, hindi sapat na tanggalin ka lang. Kayo. Hubaran siya at magparada sa kumpanya. Sabihin sa kanila kung ano ang kapalaran ng mga naghahangad kay President Lee. Bitawan mo ako. Ano pang hinihintay ninyo? Hubaran siya. Anong ginagawa ninyo? Pasensya na. Akin ang marriage certificate na ito. Ano ginagawa niya? Baka gusto niya akong saktan. Gusto pa niyang ayusin ang buhok niya. Baliw na talaga ako. Sa trabaho, dapat maayos ang itsura mo. Special Assistant Joe. Ibigay mo sa kanya ang kape. Naalagaan ko na. Maayos naman ako pagdating ko. Sila yon. Sabi nila, sisibakin ako. At huhubaran daw ako at ipapahiya sa publiko. Ikaw, sibakin siya. Oo, President Lee. Nilabag niya ang patakaran ng kumpanya. Bilang kanyang supervisor. Normal lang na sisibakin ko siya, di ba? Si Shuji kagabi. Nakatulong kay President Lee na makuha ang order na 100 milyon. Siya ang malaking contributor ng kumpanya. Hindi siya basta-basta pwedeng sisibakin. Ano naman kung nakuha niya ang order, President Lee? Hindi mo alam. Si Shuji ay may di angkop na pagtingin sa iyo. Nagnakaw pa ng damit mo. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Ang mga bagay na hindi presentable. Dapat sisibakin at ipahiya sa publiko. Ang damit na ito ay ibinigay ko sa kanya. Ito paano nangyari? Mag-focus sa trabaho. Kung may susunod, ikaw ang sisibakin. Salamat, Presidente Lee. Tama ang desisyon mo, Presidente Lee. Tanga? Naku, sira. Yung pandikit kaninang umaga ay dumikit. Ah, nasa iyo pa ba ang marriage certificate mo? Ang akin ay hindi na magagamit. Ito, Ayusin mo ngayon. Nandito pa. Assistant Joe, nasaan ang marriage certificate ko? Presidente, kung nawala ko ang marriage certificate ninyo, papatayin ba ninyo ako? Hindi. Ang pumatay ay labag sa batas. Mabuti naman, nawala ko ang marriage certificate ninyo. Ikaw, bawasan ang sweldo mo ng 6 na buwan. Pagod na ako. Ang talaan ng buhay at kamatayan ni Yama ay walang kasing dami ng dokumento ng walang kwentang kumpanyang ito. Kung magpapatuloy ito, wala akong oras para mag-divorce. Divorce? Mukhang siya at ang asawa niya talagang hindi maganda ang relasyon. Anong hinihintay mo? Iniisip ko kung ililigtas muna ang presidente o ang mga dokumento. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ginoong Lee, ang galing naman. Shu, Ji, Yi, 20 minuto ka na sa pantry. Hindi pwedeng dahil nakuha mo ang order. Mag-relax ka na. Wala namang 20 minuto. Wala namang 20 minuto. Narinig mo ba? Bumalik ka na sa trabaho. Ma'am, ang dami ng mga dokumento. Hindi ko talaga matatapos ayusin. Kung gusto mong ma-regular, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Mag-overtime ka. Kahit gaano pa kahuli, tapusin mo. At saka pag-uwi, tandaan mong patayin ang main switch. Hindi na bukas, sa opisina ni Shuzi magdala ng coffee maker at coffee beans. Ayokong sa susunod ay instant coffee na naman ang matapon sa akin mabaho. 2 beses mo nang pinadala. Kung naaawa ka sa kanya, sabihin mo na lang, ang excuse mo ay medyo mahina. And Ano ang ginagawa ninyo? Shu Ji Yi, ikaw ang huling umalis kagabi.
ikaw ba ang pumatay ng main switch? Oo, anong problema? Nag-transmit ng data ang mga computer ng kumpanya. Hindi mo ba alam? Pinatay ang main switch, hindi nag-upload ang data. Ngayon, ang kumpanya ay nawalan ng milyong piso. Shu Ji Yi, malaking gulo ang ginawa mo. Hintayin mo na lang na ma-terminate ka. Si Supervisor Jiang ang nag-utos sa akin na patayin ang main switch. Kailan kita inutusan na patayin ang main switch? May ebidensya ka ba? Tawagin ang security. Itapon ninyo si Shu Ji Yi sa labas ng kumpanya. Ikaw talaga ang nag-utos sa akin na patayin. Hindi ka pa umamin. Tigil. Ano na naman ito? Sir Lee, si Shu Ji Yi, sinara niya ang switch ng kuryente nang walang pahintulot, kaya nabigo ang pag-upload ng data. Malaki ang lugi ng kumpanya, kaya makatarungan lang na sisantehin siya. Sir Lee, si Supervisor Jiang ang nag-utos sa akin na isara ang switch. Sir Lee, tingnan mo, hindi nagsisi si Shu Ji Yi. Gusto pa niya akong sisihin. Ano ang sinabi niya sa'yo? May record ba? Wala. Ang CCTV, patunayan ng CCTV ang sinabi ko. Sir Lee, naniniwala ka ba sa isang bagong management trainee at hindi sa akin? Naniniwala ako sa ebidensya. Mas mabuti pang kalimutan na lang. Normal lang na magkamali ang baguhan. Hindi na kailangang panoorin ang CCTV paulit-ulit. Imbestiga. Buti na lang walang audio ang CCTV. Sir Lee, noong oras na iyon, nag-uutos ako ng trabaho kay Shu Ji Yi. Hindi ko inaasahan na sasamantalahin niya ito para siraan ako. Hindi naman ganoon kakupad ang CCTV ng kumpanya natin. Wala namang audio, di ba? Kailangan mong matapos kahit gabi na at tandaan mong patayin ang switch ng kuryente pag uwi. May sasabihin ka pa ba? Mr. Lee, ako. Si Jiang Mengyao ay tinanggal bilang supervisor. Ibaba bilang regular na empleyado, suspindihin ang sweldo ng kalahating taon. Si Shu Zi naman, suspindihin ang sweldo ng kalahating taon. Mr. Lee, hindi naman ito pagkakamali ko. Bakit parusahan pa ako? Isipin mo dahan-dahan. Kapag naisip mo na, maibabalik mo ba ang sahod ko? Hindi pwede. Kailangan kong mabawi ang sahod ng kalahating taon na ito. Ni isang araw hindi ko maisip. Saan ako nagkamali? Pwede bang sabihin mo na lang ng diretsyo? Patuloy na isipin. Sumakay ka. Tingnan mo, kaya ko pa kayong depensahan sa alak. Lola, bakit kayo nandito? Si Mr. Lee ninyo ay apo ko. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Mukhang malaki ang tiwala ni Yancy sa iyo at isinama ka pa sa pagkain. Alam mo ba, ni ang asawa niya ay hindi niya dinala. Kasama ko kumain. Dahil lang sa pagmamakaawa niya. Ako, maghuhugas ako ng kamay. Yan si Ji ay mabuti naman, di ba? Sa hinaharap. Magtutulungan kayo sa trabaho. Alagaan mo siya ng mabuti. Palaguin ang inyong samahan. Alam mo namang may asawa na ako. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Noong una, ginawa mo lang iyon para sumailalim ako sa operasyon. Gumawa ka ng peking sertipiko ng kasal para lokohin ako. Totoo ang kasal. Hindi ko ring gusto si Shu Zi. Saan siya nagkukulang? Bakit hindi mo siya gusto? May asawa na siya. Kung gayon, panatilihin mo siya. Sanayin mo siyang mabuti. Gawin mo siyang kanang kamay mo. Kung hindi mag-asawa, maging katrabaho na lang ayos din. Hindi pwede. Hindi ko balak panatilihin siya. Masyado siyang walang muwang. Hindi angkop sa trabaho. At parang hindi maganda ang relasyon nila ng asawa niya. Mas mabuting bumalik na lang sa pamilya. Mas mahalaga ang mag-ayos ng relasyon. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo akala na hindi ako bagay sa trabaho? Bakit kailangan ng babae na umuwi sa pamilya? Ang babaeng ito ay matapang pa rin gaya ng dati. Hindi siya natatakot kay Yancy. Wala ka man lang nagawang dokumentasyon sa trabaho mo. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Bakas ng trabaho. Kahit sino pa ang nag-assign sa iyo ng trabaho, kahit pasalita lang ang utos, kailangan mo itong kumpirmahin sa pamamagitan ng sulat. Sa kritikal na oras, makakapagligtas ito ng buhay. Ni hindi mo alam yan? Yancy, si Ji Yi ay isang baguhan pa lang sa trabaho. Normal lang na hindi niya alam. Huwag kang masyadong strikto. Mr. Lidati, walang nagtuturo sa akin. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Tiyak na makakaangkop ako sa trabaho. Bibigyan kita ng pagkakataon. Makalipas ang isang buwan, ang assessment ng management trainee. Kung makakuha ka ng una, mananatili ka. Kung hindi, aalis ka. Ang mga kasabayan kong management trainee, lahat sila ay galing sa mga kilalang universidad. Paano ako magiging una? Ngayon, ilalabas ko ang abiso ng assessment para sa mga management trainee. Ang proyekto ng assessment ay pangkatan, 2 sa bawat grupo.
Ang nilalaman ng assessment ipapadala ko sa inyong mga email, mangyaring suriin ang inyong email. Inilabas ang pagsusulit 2 linggo ng maaga. Pinaghirapan ni Mr. Lee ito para sa kanya. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Malamang, walang gustong makipaggrupo sa akin. Ano ang gagawin ko? G, tayo na lang ang maggrupo. Gee, sa akin ka maggrupo. Siguradong anggat ka. Yung hindi nakatapos ng kolehiyo, biglang naging sikat. Pag-iisipan ko muna. Tandaan mo, piliin mo ako ha? Piliin mo ako, piliin mo ako. Pagkalipas ng 10 araw, ang Longyu Group ay magdaraos ng malaking business summit. Ang mga management trainee ay kailangang mag-imbita ng mga elite mula sa iba't ibang industriya upang dumalo sa summit. Kung mas maraming tao ang imbitahin, mas mataas ang puntos. Sino kaya ang pipiliin? Bahala na, ipaubaya na lang sa tadhana. Sana swertehin, sinong kasamahan ang pinakamagaling makipagtulungan sa akin? Lee Ginoong Lee, bakit mo sinasadya na manakot? Ang ganyang mahalagang desisyon, ipinapaubaya mo sa tadhana. Hindi mo ba alam? Dahil sobrang sikat ako, lahat gusto akong piliin. Bobo, pinili ka nila dahil kapag kasama ka nila, magmumukha silang magaling. Ito. Pinakamababa ang pinag-aralan, pinakabata sa karanasan, ikaw. Siya ang pinakaangkop na piliin. Binabastos mo ba ako? Sino ang may pinakamataas na pinag-aralan? Pinakamatagal sa karanasan? Lee Sisi. Sige, siya na ang pipiliin ko. Ginoong Lee, ang mga regalo, pinabalot ko na sa iba. Ikaw mismo ang maghahatid sa misis mo. Oo, ilang beses ko siyang binigo. Dapat pumunta ako sa bahay niya para humingi ng tawad. Tandaan ko, binigay ko sa iyo ang address niya. Hindi mo naman nawala, di ba? Hindi? Hindi? Madali itong hanapin. Ginamit ko lang pang pantapat sa mesa. Pasensya na, Ginoong Lee. Sino ang hinahanap nyo? Mahal, sino yan? Ewan, 2 baliw. Ang asawa ko ay ng babae. Ginoli, tanungin mo muna. Tumahimik ka. Mas maganda pa rin ang ground floor. Ngayon nakatira sa penthouse. Kahit malaki ang bahay, mahirap magtapon ng basura. Ginoo, Lee, Assistant Joe. Anong ginagawa niyo dito? Nagdala ng regalo para sa misis. Hindi ba kayo nakatira kasama ng asawa mo? Mahaba ang kwento. Itapon ito kasama ng basura. Itapon na. Hindi ba ito ang regalo para sa misis mo? Huwag ka nang magtanong. Dahil ikaw ang pumili. Sa iyo na lang. Mukhang mahal ito. May nanliligaw ba sa iyo? Wala. Bumaba lang ako para magtapon ng basura. Nakasalubong ko ang amo namin sa kumpanya. Mukhang magbibigay ng regalo sa asawa niya. Ayaw ng asawa niya kaya itatapon na lang. Binigay na lang sa akin. Maganda, di ba? Bakit ayaw ng misis ng presidente? Siya, isang cute, hindi kayang bilhin hair clip ng Chanel tiyak na si Ginoo Lee ang nagbigay. Shuji, dahil hindi mo alam ang lugar mo, huwag kang magtaka kung hindi ako magiging mabait. Shuji ngayon, ako pa rin ang pupunta para imbitahan ang mga bisita sa summit. Maghihiwalay tayo, mas mahusay. President Guo ng Xinyang Group, ngayon nasa Xingchen Hotel, room 9801. Ikaw ang mag-imbita. Sige. Ginoong Guo, ako si Shuji mula sa Longyu Group. Ngayon, inaanyayahan kita. Ganda. Matagal na kitang hinihintay. Dumating ka na sa wakas. Ginoong Guo, ano po ito? Ano po ang ginagawa ninyo? Ano po ang ginagawa ninyo? Ako, nagbibiro po ba kayo? Inaanyayahan ko po kayo. Ako, inaanyayahan ko po kayo. Sa Longyu. Inaanyayahan ko po kayo sa summit. Para sa business summit ng Longyu Group. Ano, Ginoong Guo? Hindi ka si Ginoong Guo. Sino ka? Ako ang kuya mong nag-aalaga sa'yo. Hindi ba ako nasisiyahan? Gusto mo nang umalis? Ginoong Lee, mayroong opening ng wine bar ngayong gabi. Pero di ko makontak si Shu Ji. Baka may nangyari sa kanya? Nasaan si Shuji? Hindi ko po alam, Ginoong Lee. Mula kaninang umaga, di ko pa siya nakikita. Baka nagpapahinga lang. Ginoong Lee, paano na ang party? Mamaya? Hindi na ako pupunta. Lumayas ka. Ang tigas ng ulo mo. Mahilig ako sa mga ganitong mailap na kabayo. Wala sa kwartong ito. Wala rin dito. Ginoong Lee,
Ito ang CCTV ng hallway ng hotel. Sino ka? Pinapakialaman mo ang aking magandang bagay. Hindi mo kailangang madumihan ang iyong mga kamay para sa ganyang tao. Ilabas siya. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Gawin mo akong emergency contact. Mr. Lee, napakabait mo naman. Gusto na kitang tawagan dati, pero wala pala akong number mo. At nahihiya akong humingi. Work number. Huwag mo akong tawagan kung walang importante. Mr. Lee, pwede ba akong magsumbong? Mr. Lee, kasalanan niya ito. Pinapunta niya ako sa hotel para hanapin si Mr. Guo. Hindi po, Mr. Lee. Kahit na magkasama kami ni Shu Ji, hindi ko naman siya mapipilit kung saan siya pupunta. Huwag mong isipin na madali pa akong lokohin tulad ng dati. May record ako sa trabaho. Alam ko. Sisi, nakalimutan ko ang sinabi mo. Ano ba ang number ng hotel room? Ano pa ang masasabi mo? Ginoong Lee. Ngayon, si Ginoong Go ay talagang nasa Starlight Hotel. Sisi, pabaya ka talaga. Nagkamali ka ng number. Ito ay 8901. Na-type mo ay 9801. Oo. Hindi ko sinasadyang na-reverse. Lisisi, pagtatasa ng tagasanay sa pamamahala, binawasan ng 50 puntos. Ginoong Lee. Huwag kang mag-alala. Siguradong papasa ka sa assessment. Shuji, kung ganyan ka kagaling, ikaw na ang bahala sa assessment report. Assessment report. Ang report ang may pinakamataas na weight. Oo, ako na. Anong gagawin mo? Pupunta ako sa archive para kunin ang data at gawin ang report. Ang archive ay para lang sa mga regular employees. Kung gusto mong maghanap ng data, kailangan mong pumunta sa library at manghiram. Alas 3 ng umaga. Hindi ka pa umuwi. Ginoong Lee, malapit na akong matapos. Suzy. Kumusta siya? Unang beses kitang makita na ganyan ka interesado sa isang empleyado. Hindi ba't usapang seryoso? Malnutrisyon, sobrang pagod, mamamatay na sa sobrang trabaho. Tingnan mo kung gaano mo siya sinasamantala. Pag sinabi mo na, lumabas ka na. Gamit tapos itatapon ikaw na walang pusong kapitalista. What hurt to? Residentially. Saan ba ito? Nahimatay ka. Ito ay ospital. Hindi ko patapos ang PPT presentation ko. Dinalhan kita ng laptop, pwede kang magtrabaho dito sa ospital. Napaka-considerate ninyo, Presidente Lee. Hindi po ba kayo uuwi? Hindi ko kailangan ng bantay. Anong iniisip mo? Sinusubaybayan lang ang trabaho mo. May mali sa lohika dito. Ay oo, buti na lang nandito ka. Fruit platter na inangkat sa ere. Hindi sariwa. Kung ayaw mong masayang, kainin mo. Sariwa naman Talagang mataas ang pamantayan ng mayayaman. Kainin mo lahat ng prutas. Ziyi, Nay, bakit ka pumunta rito sa ganitong oras? anong sinasabi mo? Sakit ka. Paano hindi ako darating? Sino ito? Tita, ako ang amo ni Shuzi, Lee Yancy. Tawagin mo na lang akong Yancy. Talagang gwapo si Amo Lee. Tita, salamat sa pag-aalaga kay Ji. Bilang amo, dapat lang. Gabi na. Amo Lee, umuwi ka na at magpahinga. Ako na ang bahala kay Ji. Sige, kung may kailangan, tawagan mo lang ako. Bayad na ang ospital. Zihiye.
Hindi kayo magkasama sa iisang mundo. Ingatan mo ang iyong puso. Matulog ka na. Sakit ka, magpahinga ka ng mabuti. Salamin. Sino ang pinakamagaling gumawa ng PPT presentation sa Longyu? Ang galing ni Lee Sisi ay kitang-kita, pero si Xu Ziyi ng Longyu ang pinakamagaling gumawa ng PPT presentation. Hindi pwede. Hindi ko papayagan. May ibang mas magaling sa akin sa PPT. Papatayin ko siya. Kailangan ko siyang patayin. Binibini, pumitas ako ng mansanas sa gubat. Hindi ko inaasahan na maliligaw ako. Binibini, pwede mo ba akong turuan ng daan? Siyempre. Binibini, kumain ka ng sariwang mansanas. Hindi. Nakakahiya naman. Ang iyong mansanas, Bakit? Hinahamak mo ba ako, matanda? hindi ko naman iyon ibig sabihin. Ako naman ang pinakamagaling sa Longyu gumawa ng PPT. Ang linaw ng lohika at ganda ng PPT, ito ang pinakamagaling na PPT na nakita ko. Kailangan kong gisingin ang mahusay na taong ito. Bakit ka nandito? Nasaan si nanay? Pumunta ako para i-discharge ka. Si tita ay bumili ng almusal. Anong nangyari sa'yo? Namumula ang mukha mo. Wala kang pakialam. Patay na ang puso ko. Pero buhay pa ang bibig ko. Napanaginipan ko na hinalikan siya. Nakakatakot talaga. Baka nasunog ang utak mo. Gumaling na ang bata. Magpahinga ka na lang sa bahay. Hindi kailangan magtrabaho ng sobra. Pwede namang hindi magtrabaho ng sobra. May isang bagay na kailangan kong gawin agad. May gagawin ako. Mauna na ako. Anong ginagawa ng batang ito? Mas nakakapanatag ang pera. Kahit hindi ako pumasa sa assessment, hindi na ako natatakot. Pagkatapos ng 10 minuto, sa silid pulungan. Assessment ng management trainee. Magsisimula na ang report. Xu Ziyi, kailangan ng report materials na ilimbag para sa amo. Wala ng printing paper. Pumunta ka sa storage room para kumuha. Ang aking mga materials hindi pa tapos ayusin. Hindi ako makaalis. May tao ba? Nakulong ako sa loob. Mga grupo, ayon sa pagkakasunod-sunod ng draw, umakyat sa entablado para mag-report ng evaluation. Simulan na ang evaluation. Saan ka nagpunta? Hanapin si Shuzi. Susunod ay, umakyat ang grupo ni na Shuzi at Lee Sisi. Si Lee Sisi lang ang umakyat para mag-report. Nasaan si Xu Ziyi? Tumakas bago ang laban. Isang dropout sa kolehiyo. Hindi alam kung paano nakapasok sa Longyu. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kasamahan at supervisor. Ako ang mag-uulat ngayong araw. Kahit na hindi dapat masyadong magpakahirap sa trabaho. Pero ang ma-set up ng ganito ay sobrang nakakainis. Tapos na ang aking report. Salamat sa inyong lahat. Si Lee Sisi talaga ay graduate sa kilalang universidad. Hindi lang ang nilalaman ng report, ay may bago at natatanging pananaw. At mayroon pang maraming datos na sumusuporta. Tiyak na papasa siya sa evaluation na ito. Tiyak na si Xu Ziyi ay alam na malakas si Lee Sisi, kaya hindi man lang dumating. Lee Sisi, maganda ba ang report na ginawa ko? Bakit ka nandito? Bakit ang tibay ng pinto na ito? May tao ba? Assistant Zoe, ako ito. Nakulong ako sa bodega. Wala ako rito. Saan ba dapat ako? Sa bodega ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Maganda ba ang PPT na ginawa ko para sa ulat? Ano? PPT na ginawa mo?
Ito ay pinaghirapan ko. Swerte ko talaga na kasama kita. Walang silbi at kukunin pa ang kredito. Sigurado ka? Ikaw ba ang gumawa ng PPT na ito? Sigurado ako. Si. Dahil gusto mong ipahiya ang sarili mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Maaaring tingnan ng lahat ang aking pang-araw-araw na progreso at kinokopya ko kay CEO Lee. Ikaw, maaari ka bang magpakita ng ebidensya na ikaw ang gumawa ng PPT na ito? Ako. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang hotel kanina ay ikaw rin ang may gawa. Kasinungalingan yan? Si Sisi ay nag-frame up sa kasamahan, inangkin ang pinaghirapan ng kasamahan. Ngayon, si Sisi ay tatanggalin na sa trabaho at ilalagay sa blacklist ng Longyu Group. Nagkamali ako, Mr. Lee. Napakahirap ko pong nakatapos sa isang kilalang universidad. Kung malalagay ako sa blacklist ng grupo, masisira ang buhay ko. Tungkol naman kay Shuzi, umasa sa pagsusulit. Siya ang may pinakamataas na marka sa management trainees at siya ang mamumuno sa business summit na ito. Ako ang una. Nagawa ko. Magaling. Hinding-hindi dapat hayaan si Xu Ziyi na magpakitang gilas sa harap ni Mr. Lee. Kailangan kong magpakita ng galing sa harap ni Mr. Lee. Oras na para ibalik sa kanya ang supplementary card. Dahil ngayon, may regular na trabaho na ako. Na-regular na ako. Sabay tayong kumain sa labas. Libre ko. Nag-imbita siya sa akin. Lola, Sa ilang araw, may family dinner tayo. Kailangan mo nang umuwi. wala akong oras. Hay nako. Parang magkaaway ang mag-ama. Kahit anuman. Ikaw pa rin ang lola ko. Ano pa ba? Hindi ako ang lola mo? Eh kanino pa? Ikaw lang ang itinuturing ko na isa kong apo. Bukas makikita ko na ang asawa ko. Hindi ko alam kung ano na ang itsura niya. Kung gwapo siya, sa susunod, panaginipin ko siya. Hindi na si Amoli. Unang beses naming makita si Ji na nagbihis ng napakaganda. Makita mo ang asawa mo at magbonding kayo ng maayos. Huwag mo nang isipin si Amoli. Huwag po kayong mag-alala. Wala akong kahit anong gusto kay Amoli. Sige, hindi na kita aasarin. Pumunta ka na. Huwag kang mahuli. Ano ang suot mo? Hindi kita makita. Itim na trench coat. Mahal. Amoli. Ikaw pala. Ginoong Lee, ako, nagkamali ako ng tao. Nagkamali ng tao. Hindi ikaw ang nag-imbita sa akin. Paano kung maiimbita ka? Ang inimbitahan ko ay ang aking amo. Pasensya na. Nagkamali ako ng mensahe. Ang gusto ko talaga ay ipadala sa asawa ko. Hindi ko inaasahan na mali ang nakita ko. Naipadala ko sa inyo. Kaya pala ganito ka nag-ayos. Para sa asawa mo. Shushi, dapat kang mamatay. Kaka-regular lang, magagalit na agad sa amo. Hindi pwede. Ginoong Lee, dumating na kayo. Kung gusto nyo, isama ko kayo maglibot. Nakikita ko kayo laging nagtatrabaho, walang libangan. Ngayon, mag-relax na lang tayo. Ginoong Lee, bakit kayo walang interes? Sayang ang oras. Ginoong Lee, mag-claw machine. Ito, sigurado, interesado kayo. Walang saya. Ginoong Lee, 3 oras na kayong naglalaro. Kung gusto nyo, sumuko na tayo. Tumahimik. Makakakuha na ako. Ginoo, binayaran na ng babaeng ito ang presyo ng claw machine na ito. Maaari nyo na itong dalhin. Binili mo ang claw machine. What? Regalo ko sa iyo. Dahil binigyan mo ako. Sige, tatanggapin ko na lang. Pero saan mo nakuha ang pera? Huwag kayong mag-alala. Ang lana ay galing sa tupa. Ibinenta ko ang mga naibigay nyo sa akin. Ang mga gown at alahas. Talaga namang ibinenta niya ang mga regalo ko sa kanya. Ginoong Lee, Hindi ba yung mga biglaan ninyong ibinigay? ibinenta niya para bumili ng regalo para sa inyo. Bakit kayo nagagalit? Ang mga binigay ko, wala siyang pakialam. Kung si Shuji ay may pakialam sa inyo, hindi ko alam. Pero kayo,
May pakialam kayo sa kanya. Baka naman nagkakagusto kayo sa kanya. Paano naman? Nakita ko na. Ang tigas ng dila ni Mr. Lee. Yung business summit bukas, kumusta na ang paghahanda ni Shuji? Ang galing ni Shuji sa trabaho. Maraming butas ang summit. Naayos niya agad. Kaya niya ang biglaang sitwasyon. Flexible siya. Maayos siya gumawa. Marunong siyang mag-prioritize. Ang galing niya mag-execute. Napaka-efficient niya. Talaga ba? Bilis ng improvement niya. Hindi na niya kailangan ang tulong ko. Ano ang pinagtatawanan mo? Wala naman. Sabihan ng direktor, magsisimula ang cloud live streaming sa kalahating oras. Yung registration area ng guests, pwedeng magpadala ng staff doon. Mr. Lee, tama ba ang sinabi ko? Talagang magaling. Shu Ji, kahit marunong kang mang-akit, ano naman, walang mas nakakakilala kay Mr. Lee kaysa sa akin. Kapag dumating na ang ama ni Mr. Lee, aayusin ko ang hindi pagkakaunawaan nila. Siguradong mag-iiba ang tingin sa akin ni Mr. Lee. Mr. Lee Sr., hindi ko inaasahan na makikita ko kayo sa summit na ito. Napakalaking karangalan. Si Mr. Lee Sr. ay pumunta para sa inyong anak na si Mr. Lee para sumuporta. Balita ko hindi kayo magkasundo ng inyong anak. Si Mr. Lee ay nag-cut off na sa inyo. Mukhang hindi totoo yan. Tigil na. Wala ka sa listahan ng imbitasyon. Bakit ka pumunta? Ang imbitasyon, pinadala na sa mesa ko. Kung hindi ako pumunta, magmumukha akong walang pakikisama. Sino ang nagpadala? Ginoong Lee, ako ang nag-imbita kay Mr. Lee Sr. May mga chismis na may hindi pagkakaunawaan kayo ni Mr. Lee Sr. Pero ama at anak kayo, ang mga hindi pagkakaintindihan ay pwedeng ayusin. At saka, inimbita ko rin ang kapatid mo. Kuya, nag-organisa ka ng summit. Hindi mo kami inimbita? Sa tingin mo, masyadong maliit itong venue para sa atin? Masyado kang matalino. Ginoong Lee, paano mo masasayang ang aking kabutihan? Kuya, wala ka pang pakialam kaysa isang empleyado. Si tatay ang chairman ng Lee Group. Sa ganitong malaking business summit, paano mawawala siya? Mukhang kulang pa ang budget ng summit na ito. Kahit nasa Fortune 500 ang Longyu, walang siglong pundasyon ng Lee Group, hindi pa rin matatag. Alam na alam mo ang aking kumpanya. Medyo narinig ko na. Pero na magawa mo ito mag-isa ay hindi masama. Kung babalik ka sa Lee Group, magsisimula ka sa ibaba. Pagdating ng panahon, ipapamana ko sa iyo ang Lee Group. Hindi naman imposible. Tatay, hindi ba sa akin ang Lee Group? Tingnan mo, may gustong kumuha. At ako, wala akong pakialam. Li Yancy, ako ang tatay mo. Anong sinasabi mo sa akin? Tatay, huwag kang magalit. Hindi worth it na magalit ka para kay Li Yancy. Li Yancy, wala kang respeto sa nakatatanda. Ni isang daliri ni Xiao Cheng ay hindi mo katumbas. Akala mo ba kapag umalis ka sa pamilya at nagtatag ng Longyu ay napakagaling mo na? Sinasabi ko sa iyo, ang iyong pagsisikap ay walang halaga sa akin. Ikaw at itong lalaking plastic na ito, kahit magsikap pa kayo ng 3 buhay, hindi nyo maaabot ang 1% ng tagumpay ni Li Yancy ngayon. Si Ginoong Lee ay hindi lang gwapo at may kakayahan din siya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Longyu Group kami ay panatag. Tungkol naman sa'yo, ang dami mong pakana, parang bahay pukyutan. At ang itsura mo, ang lalaking makakita ay mababaliw, at ang babaeng makakita ay titigil ang regla. Ang pangit mo, anong maihahambing mo kay Ginoong Lee? Ikaw, Saan galing ang walang galang na batang babae? May karapatan ka bang magsalita dito? Lumabas ka! Sabihin niya ang gusto niyang sabihin. Ang dapat lumabas ay kayo. Li Yancy. Dahil hindi mo pinapahalagahan ang pamilya, ang bidding bukas huwag mong sisihin kung wala akong konsiderasyon. Ginoong Lee, okay ka lang? Sa susunod, hindi mo na kailangan akong ipagtanggol, kaya kong ayusin. Ginoong Lee, hindi mo ba alam na napaka-protective ko? Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Naiintindihan ko. Medyo mabangis ka. Ginoong Lee, magsisimula na ang summit. Assistant Zhu, ang relasyon ng pamilya ni Ginoong Lee mukhang medyo komplikado. Mahaba ang kwento. Ang tatay ni Ginoong Lee ay nagkaroon ng relasyon sa ibang babae habang kasal at nagkaroon ng anak sa ibang babae, yon si Li Cheng kanina. Nang malaman ng nanay ni Ginoong Lee, nagkasakit siya. Ilang taon lang, namatay siya. Buwisit na lalaki. Kaya noong 88 si Ginoong Lee, humiwalay siya sa kanyang ama. Umalis sa pamilya. Ayaw niya ang lahat mula kay Chairman Lee. At nangako siya, ang sarili niyang itinatag na grupo ay tiyak na gagawing mas mahusay kaysa sa Lee Group. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ginoong Lee, hindi madali, no. Kaya kong pumasa sa pagsusulit. Marami akong tulong mula kay CEO Lee. Bukas,
Hindi ko pwedeng hayaan si CEO Lee na mag-isa para sumali sa bidding laban kay Lee Cheng. CEO Lee, ang pulong sa pagbid bukas, pwede ba akong sumama sa iyo? Bakit? Pwede kitang tulungan sa pag-inom. Hindi kailangan ng alak sa pulong sa pagbid. Tama. Ang pangit ng dahilan ko. Gusto mo bang pumunta at manood? Pwedeng isama ka. Salamat, CEO Lee. CEO Lee, ang mga mahahalagang punto ng bidding documents at insurance documents ay minarkahan ko ng pulang panulat. Mamaya, maaari mong bigyang pansin ang mga ito. Ginawa mo magdamag kagabi. Kahit maliit lang ang nagawa ko. Gusto ko ring para sa pulong sa pagbid ngayon, mapataas ang tsansa na manalo. Lee Yancy, sa ganitong importanteng okasyon, dala-dala mo pa ang babaeng ito? Mukhang tama si tatay. Ikaw, ay ganyan lang. Wala nang tao sa Lee Group. Pinadala ka nila, isang walang kwenta, para makipagbid. Lee Yancy, anong ibig mong sabihin? Kinakausap kita. Anong kinalaman ni pangkalahatang tagapamahala Lee dyan? Hindi ka naman magsusumbong dahil hindi mo ako makatalo? Ito ang prinsipe na ipinatapon at nakikipag-away sa Crown Prince. Sa totoo lang, si Lee Yancy, kahit itinatag niya ang Long Yu, sa pamilya, ay laging talunan. Lee Yancy, pinapayuhan kita na tanggapin mo na ang katotohanan. Kung luluhod ka ngayon at yuyuko sa akin, iisipin ko na magsalita ng mabuti para sa iyo sa harap ng tatay ko. Ang Long Yu Group ay hindi pa matagal na nakatatag, pero matagal na itong nangunguna. Ikaw kayong ilan hindi man lang umabot sa kahit 1% ng kanila. At nangangahas kayong magsalita ng walang kwenta dito. Hindi pa ako nakakita ng ganyang makitid na utak. Matagal nang patay ang Qing Dynasty. Crown Prince pa. Ano ba? Ang tagal ninyong nakaluhod, hindi na kayo makatayo. Sinta, Ayaw mo na ng kamay mo? ang sakit, Lee Yancy. Bitawan mo ako, mababali na kamay ko. Sa susunod, magsipilyo ka muna bago magsalita. Magsisimula na ang bidding, Lee Yancy, makikita natin. Pumunta ka talaga para tulungan akong mangaway. Hindi lang siya ang sinaway ko, pati ikaw. Tanggihan ang pera, bobo. Kung ako, babawiin ko ang ari-arian. Akala mo ba ang hindi pakikipag-agawan ay marangal? Oo, medyo marangal nga. Pero hindi naman kailangan maging marangal sa buhay. Hindi ko naman sinasabing hindi ko babawiin ang ari-arian. Hindi pa oras. Ayun naman pala. Sana maganda ang samahan natin. Hindi ka ba marunong manakot? Bakit tahimik ka? Hintayin niyo ako. Bakit ang aggressive mo ngayon? Ayoko lang na inaapi ka ng iba. Ginoong Lee, ang oras para sa pag-renew ng marriage certificate ay ngayong hapon. Sakto lang kung pupunta tayo ngayon. Ah, sige. Tara na. Sumakay ka ng taxi pa uwi. I-reimburse ko ang gastos. Bakit mukhang kakaiba si Ginoong Lee? Ginoong Lee? Ano iyon? Ginoong Lee, nagkataon na kailangan ko ring mag-renew ng marriage certificate. Baka pwedeng sabay na lang tayo? Tingnan mo naman. Kung kasama ko ang boss sa oras ng trabaho, para sa business trip, hindi na ako kailangang mag-leave. Alam mo naman, kapag nag-leave, bawas ang sweldo. Ang liit ng pangarap mo. Si Ginoong Lee ay may asawa na. Suzy, tandaan mo ito. Ang relasyon mo kay Ginoong Lee ay dapat boss subordinate lang. Siya ay may asawa na. Ang inyong marriage certificate ay na-renew na po. Ginoong Lee, may masamang balita. Nagkaroon ng atake sa puso si Lola. Dinala na siya sa ospital para sa emergency. Ano? Ayos naman si Lola. Bakit bigla siyang naatake? Pilit na inilipat ni Senior Lee ang mga shares na nasa pangalan ni Lola ng Lee Corporation kay Lee Cheng. Hindi pumayag si Lola. Sabi niya ang mga shares na ito ay para sa inyo, Ginoong Lee. Kaya nagtalo sila. At nagkaroon ng atake sa puso si Lola. Bilisan mo. Kung may mangyari kay Lola, hindi kita patatawarin. Tay, ayos ka lang ba? Lee Yancy,
Paano mo nagawang saktan si tatay? Hindi naman sinasadya ni tatay na maospital si Lola. Ito pa rin ang matandang babaeng ito. May dugo rin ako ng pamilya Lee. Ang mga shares, maaga o huli, ay sa akin din mapupunta. Wala kang karapatang tawagin siyang lola. At payo ko sa iyo, itigil mo na ang balak mo. Ang Lee Corporation ay hindi mapupunta sa iyo. Lee Yancy, naglakas loob kang saktan ako. Paano ako nagkaanak ng isang cute-cute mong bata? Ang kapatid mong lalaki ay masunurin. Hindi katulad mo na walang takot sa kahit ano. Ang shares ay nararapat sa kanya. Anong karapatan mong tumutol? Kapatid? Ako lang ang anak ng aking ina. Paano ko naman malalaman na may kapatid pa pala ako? Isang anak sa labas. Huwag kang magpanggap na kamag-anak dito. Itinatanggi mo ang aking pag-iral. Hindi ka ba naman nangaliwa? Hindi ba parehas lang ang ginagawa mo at ni tatay? Anong karapatan mong sabihin ako at si tatay? Wala kaming relasyon na ganoon. Huwag kang magkunwari sa harapan ko. Akala mo ba, hindi napapansin ng lahat? Ang tinginan ninyong dalawa, halatang halata ang pagmamahalan. Okay lang kung ako ang sabihin mo. Pero si Shuzi, subukan mong sabihin kahit isa pa tungkol sa kanya. Si Ginoong Lee, pala ay maingat sa kanyang tao. Kumusta na si Lola? Naligtas ang Lola. Hindi na dapat ma-stress pa. Kung hindi, kahit ang Diyos ay hindi na makakapagligtas. Ginoong Lee, uuna na ako. Babalik na lang ako para bisitahin si Lola. Sige. Hindi ko nakita ang daan. Pasensya na. Ang tingin yung dalawa, puno ng pagmamahal. Talaga ba? Halata ba? Anong gagawin ko? Shuzi, simula ngayon, maliban sa trabaho, iwasan mo si President Lee. Ang tingin yung dalawa, puno ng pagmamahal. Binigyan mo ako ng balat ng dalanghita. Pasensya, may iniisip lang ako. Tuwing ganito, naaalala ko ang manugang kong hindi ko pa nakikita. Kung nandito siya, hindi naman ako bibigyan ng balat ng dalanghita. Lola, hindi ko talaga sinasadya. Balatan ko po ulit para sa inyo. Ay, hindi ka talaga marunong sa ganito. Tawagin na lang si Ji. Namimiss ko siya. Kumusta? President Lee, marami akong trabaho ngayon. Kung walang importante, huwag mo na akong tawagan. Bye. Sigurado bang may nagawa kang masama sa kanya? Malamang wala. Sabihin mo sa kanya na may importanteng business dinner ako ngayong gabi. Tingnan natin kung anong meron. Ang sarap ng roasted duck ngayon. Anong ginagawa mo at sobrang busy? Hindi ka man lang nag-reply sa akin. Mga trabaho lang naman. Kung hindi dahil natatakot akong mabuli ka sa dinner, hindi ako pupunta. Pero hindi naman kayo uminom. Roasted duck lang. Tara, ihahatid na kita. Naiwan ko bag ko sa private room. Kukunin ko lang. Mauna ka na. Parang na-convince ng matanda ang matandang lalaki. Ibigay kay Lee Yanchi ang shares. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Sa supplements niya, nilagyan ko ng gamot. Pagkatapos ngayong gabi... Sino? Miaw. May pusang nakapasok sa 7-star hotel. Ginoo, nandito ako. Ginoo, bilisan mo, bumalik ka para iligtas si matandang Ginoong Lee. Kakarinig ko lang na si Lee Cheng mismo ang nagsabi na naglagay ng gamot sa mga suplemento ni matandang Ginoong Lee. Sumakay na. Ginoo, hindi kayo pwedeng pumasok. Inutos ni matandang Ginoong Lee, kung wala ang permiso niya, bawal kayo pumasok. Kuya, may nangyari sa inyong matandang Ginoong Lee. Pumunta kami para iligtas siya. Hindi naghihintay ang oras. Pakiusap, papasukin mo na kami. Sandali lang, tatawagan ko si matandang Ginoong Lee para kumpirmahin. Mamamatay na siya. Paano mo pa makukumpirma? Matandang Ginoong Lee. Napaka-responsable mo.
Huwag mo na akong habulin. Tatay, maayos ka naman. Paano ka napunta sa ospital? Doktor, kumusta ang tatay ko? Lao Lizong. Namatay dahil sa lason. Dinala ng huli na. Hindi na siya nailigtas. Paano nangyari ito? Namatay ang tatay mo, bakit ka tumatawa? Li Yansi. Ano? Matagal nang gumawa ng testamento ang matandang ito. Ibinigay sa akin lahat ng ari-arian. Wala kang makukuha sa huli. Ikaw ang may gawa ng aksidente niya? Kung ako nga, kung hindi, pinahiya niya ako at ang nanay ko. Nagdala ng kahihiyan sa loob ng maraming taon. Ito ang nararapat sa akin. Noong sandaling ginawa niya ang testamento, gusto ko na siyang mamatay. Walang utang na loob na anak. Tatay, bakit hindi ka namatay? Buti na lang dinala siya agad. Naging matagumpay ang paglalaban ng tiyan. Paano mo nalaman na may mangyayari sa akin? Hindi mo na kailangan malaman iyon. Ang kailangan mo lang malaman na si Li Cheng ang may gawa nito. Akala mo paniniwalaan kita? Bakit sa tingin mo nalason ka? Sa pamilya Li, ikaw na lang at si Li Cheng ang natitira, di ba? Tiyak, may ibang dahilan. Siya ba? Subukan natin, malalaman din natin. Ano ang gagawin ninyo? Magkunwaring may sakit. Gusto mo pala akong patayin? Ikaw. Tatay, ako ang nagkamali. Isang sandali lang na naloko ako. Matagal na akong nagsisisi. Patawarin mo ako, tatay. Abogado. Abogado, lahat ng aking ari-arian, ilipat sa panganay kong anak na si Li Yansi. Tatay, At si Li Cheng naman, papaalisin sa pamilya Li. Wala siyang makukuhang kahit isang sentimo. Tao, ilabas ang rebelding ito. paano mo magagawa ito sa akin? Alam mo ba kung paano ako namuhay nitong mga nakaraang taon? Sa harapan, iginagalang nila ako. Pero sa likod, tinatawag akong anak sa labas. Marami kang ginawang kasalanan. Dapat matagal ka ng patay. Yancy, nagkamali si tatay. Malaking pagkakamali. Huli na akong natauhan. Patawad sa inyo. Ikaw? Tanggapin mo pa ba ako bilang ama mo? Bakit mo naman naisip na? Kung humingi ka ng tawad, dapat ko bang tanggapin? Ang sitwasyon mo ngayon ay sarili mong gawa. Umalis ka. Tungkol sa nangyari ngayon, salamat. Walang anuman. Bilang empleyado mo, kailangan kong protektahan ang interes ng boss. Uuwi na muna ako. Mukhang nahulog na talaga ako kay Shuzi, President Lee. Pwede mong tanggalin ang mukhang. Madaldal ka. Huli na akong dumating. May asawa na siya. Pero President Lee, hindi kailanman nagpakita ang asawa ni Xu Ziyi. Baka naman hindi sila nagmamahalan ni Xu Ziyi at ng asawa niya, kaya sila nagpakasal. Pumunta ka sa opisina ko. Ginoong Lee, tinawag mo ba ako dahil may trabaho kang ipagawa? Suzy, tumingin ka sa akin. Nasaan ang asawa mo? Mabuti ba siya sa iyo? Mabuti. Napakabuti. Huwag kang mangialam. Aalis ako para magtrabaho. Amo. Isa pang 12 ng alak. Binibini, mas mabuti pang huwag ka nang uminom. Ikaw lang ay nakainom na ng para sa 10 lalaki. Anong silbi ng pag-inom? Ang iba uminom para lunurin ang kalungkutan. Pero ako, lalong lumilinaw ang isip ko. Walang saysay. Amo, magbayad na tayo. Huwag mong buksan. Hintayin mo ako. Mali ako. Pakiusap, bitawan mo ako. Hindi ko na uulitin to. Ang mga salitang ito. Huwag mo nang sabihin sa akin. Alisin mo na.
Salamat sa tulong mo kanina. Gabi na. Bakit ka mag-isa umiinom ng maraming alak sa labas? Kung hindi ako dumating sa tamang oras, ano kaya ang mangyayari? Gusto kong uminom. Ikaw, kung gusto mong uminom, isama mo ako sa susunod. Wag na, ikaw ay abala lagi. Ilang 10 milyon bawat minuto. Ayaw kong sayangin ang oras mo. Suzy, anong nangyari sa iyo nitong mga nakaraang araw? May problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Wala naman. Kilala na kita. Bakit ka umiiwas sa akin nitong mga nakaraang araw? Ako. Ayaw ko ng puti. Palagi kang nakaputi sa harap ko. Nakakainis ka na. Dahil dito? Oh. Baka nandyan ka sa regla. Kaya nakikita mong masama ang lahat. Tara na. Ihahatid na kita sa bahay. Hindi siya nagalit. Inutusan ng butler, itapon ang lahat ng aking puting damit. Si CEO Lee. Sobra ba ang reaksyon ko? Ano kaya ang sasabihin niya sa akin ng ganitong oras? Ano ang gagawin ko? Pagpili ng outstanding employee. Kailangan mong dalhin ang mga sertipiko na pambansa. Tandaan mong dalhin bukas. Nanay, yung mga sertipiko ko noong high school at college. Nasaan ang mga sertipikong pambansa? Kailangan ko para sa pagpili ng outstanding employee. Nasa drawer ng TV cabinet. Hahanapin ko para sa iyo. Sertipikong pambansa. Kasama ba ang marriage certificate? Pupunta ako para tingnan. Ayos, si Shu Ji ay kasal na at inaakit pa si CEO Lee. Bakit naman? Sige, Shu Ji, bakit ka karapat-dapat? Gusto mong makipag-ugnay sa mayayaman. Hindi kita pahihintulutan. Ginoong Lee. Nandito na si Miss Jiang mula sa kumpanya ng binata. Ginoong Lee. Pumunta ako para kausapin kayo, para sabihin sa inyo, alam niyo bang kasal na si Ginoong Lee? Ito lang ang sasabihin mo? Paalisin siya. Ginoong Lee, nagpakasal si Ginoong Lee nang hindi mo alam. Bakit hindi ka kumilos? Ang lakas ng loob mo. Matagal ko nang alam na kasal si Yancy. Ang balita ng kasal ni Yancy hindi lang ginawang publiko. Bilang empleyado niya, pumunta ka ng sarili mo para sabihin ito sa akin. Pinagkanulo mo si Yancy. Hindi, para din sa ikabubuti ni Ginoong Lee. Ang asawa ni Ginoong Lee ay kasamahan ko sa trabaho, Shu Ji. Sino siya para maging karapat-dapat sa pamilya Lee? Ano? Sinasabi mo bang ang asawa ni Yancy ay si Shu Ji, yung laging sumusunod sa kanya? Oo, Mr. Lee, hindi niyo po alam, si Shu Ji ay may masamang reputasyon sa amin. Hindi lang siya malandi, nang aakit ng mga lalaki kung saan-saan, at saka walang kakayahan at talento. Nag-iintriga lang sa mga kasamahan. Dati, may magaling na empleyado, pinatalsik niya iyon, ang kagaya niya, hindi karapat-dapat maging asawa ni Sir. Bigay mo sa akin ang numero niya. Si Shu Ji, diba? Ako ang ama ni Yancy. Nagkita na tayo ng ilang beses. May kailangan po ba kayo sa akin? Tungkol kay Yancy. Magkita na lang tayo para pag-usapan. Suzy, nasubmit mo na ba ang requirements para sa outstanding employee? Sir. Sir, sabi ng gwardiya, si Shu Ji ay pinatawag ni Mr. Lee. Ihanda ang sasakyan. Diretso ko nang sasabihin. Malamang si Lao Lizong, pinatawag si Shu Ji. Binigyan si Shu Ji ng bank card. Paalisin si Shu Ji sa tabi mo. Subukan niya. Sa card na ito ay 50 milyon. Ito ay... Dahil sa mga nakaraang taon, naging bulag ako. Hindi sapat ang pag-aalala ko kay Yancy. Hindi ko alam na ikaw pala ang asawa niya. Baka nagkakamali po kayo. Alam ko galit kayo sa akin. Ayaw ninyo akong kilalanin. Ang 50 milyong ito, tanggapin mo. Isipin mo na regalo ko ito sa iyo. Hindi ako dapat tumanggap nito. Talagang hindi ko ito matatanggap. At nagkakamali po kayo. Hindi ako ang asawa ni Mr. Lee. Tanggapin mo na. Alam kong hindi mo rin ito gusto. Pero bilang isang ama, ito ang aking pagpapala sa inyo. Si Yancy ay isang responsableng bata. Hindi niya kami pinahirapan ng kanyang ina. Pero sa totoo lang, mahilig din siyang maglaro. Isang beses, pag-uwi ko galing business dinner, nakita ko. Natutulog siya na may hawak na Lego. Oo nga pala.
Si Yancy ay sobrang allergic sa alak. Huwag mo siyang hayaan na uminom ng alak. Kapag natutulog siya sa gabi, gusto niyang sumipa ng kumot. Hindi ko alam kung nung lumaki siya, nailagpasan na ba niya iyon. Paborito niya ang sweet and sour ribs na luto ko. Sayang, nagkasala ako kay Yancy. Alam ko rin, hindi na niya ako tatanggapin bilang ama. Chiyi, kung may kailangan kayo ng tulong, sabihin ninyo sa akin. Lagi akong magiging sandigan ninyo. Suzy, hindi mo pa naisumite ang sertipiko. At pumunta ka rito. Ayaw mo na ba ng outstanding employee bonus? Yancy, bakit ka narito? Gusto ko lang alagaan ka ni Jiyi ng mabuti. Mali ang pinagkatiwalaan mo. Employee lang siya. Hindi ko kailangan ang pangangalaga niya. Pero sabi ng mga empleyado ng Longyu Group, si Jiyi daw ay asawa mo. Sino ang kumalat ng chismis? Siguradong aaksyonan ko yan. Chief Lee, naipaliwanag ko na. Chismis lang pala? Huwag mo nang pakialaman ang mga bagay ko. Hindi ka pa ba aalis? Bakit mo siya nakilala? Sabi niya tungkol daw sa'yo. Naisip kong tingnan muna. Saka kita sasabihan. Nag-aalala ka sa akin? Bilang subordinate, tungkulin kong protektahan ang interes ng boss. Ganoon lang? Oo. Ano pa ba? Sa susunod na hanapin ka niya, sabihin mo sa akin, huwag kang pumunta ng mag-isa. Chief Lee, handa na ang sasakyan. Tara na. Suzy, Chief Lee, narinig kong tinawag ka ng matandang Chief Lee. Sobra kang nag-alala. Natakot na baka pumayag ka. Ang bank card na ibinigay ng matandang Chief Lee ay para iwanan siya. Buti na lang hindi ko tinanggap ang 50 million. Kung hindi, iisipin ni Chief Lee na nasuhol ako. Alamin kung sino ang nakipag-ugnayan sa matandang Chief Lee. Tawagin mo siya sa opisina ko. Opo. Chief Lee, hinahanap niyo ako. Ikaw yon. Ikaw ang nagkalat na asawa ko si Suzy. At dinala mo pa kay Lao Lizong. Chismis. Presidenteng Lee, ibig mong sabihin na ang asawa mo ay hindi si Shu Jiyi? Paano? Sa tingin mo, siya ang asawa ko. Oo, nakita ko pa ang marriage certificate ninyo. Presidenteng Lee, alam ko na, tiyak na si Shu Jiyi. Siya ang gumawa ng peking marriage certificate ninyo. Dati, ninakaw niya ang damit ninyo. Ngayon, gumawa pa siya ng peking marriage certificate ninyo. Presidenteng Lee, itong si Shu Jiyi. Tiyak na may masamang intensyon sa iyo. Huwag mo siyang pakawalan. Lumayo ka ng 5 metro sa akin. Pero sinabi ng empleyado ng Longyu Group na asawa mo si Jiyi. Ang numero na iyong tinatawagan ay abala. Hindi sinasagot ng asawa ko ang tawag ko. Ang inyong marriage certificate ay handa na. Dati, marami ng pagkakataon na nagkataon. Baka nga si Suzy ay totoo ngang. Lizong, talaga po bang kasal na kayo? Hindi pwede. Ang asawa ninyo ay ako lang dapat. Alam po ba ninyo kung gaano na ako katagal na may gusto sa inyo? Mula nang pumasok ako sa kumpanyang ito, palagi po akong lihim na sumusunod sa inyo. Tingnan po ninyo ako. Kung titingnan po ninyo ako ng mas madalas, tiyak na mauunawaan po ninyo ang aking damdamin. Tanggal ka na. Ano? Lizong, ako. Lumabas at makipag-ayos sa HR. Huwag mo akong papagsalitain ng 2 beses. Sandali. Baka hindi pa niya alam. Suzy, Anong problema? Bigla mo akong tinawagan. Nakapag-set na ba ng date para sa divorce? hindi pa. Nais lang kitang kamustahin. Magandang gabi. Bakit ka biglang nag-good night ngayon? Sa makalawa ay birthday ko. Magplano ng romantikong pag-amin. Gusto siguro ng mga babae yan. Ito ba ay pag-amin mo kay Suzy? Ang pangalan ng asawa ko, at matapang ka pang direktang sabihin. Mahal. Kung alam ko lang, hindi na ako kumain. Kumain na lang ng dog food. Hindi pa niya alam na ako ang asawa niya. Sa birthday ko, plano ko na sabihin sa kanya kung sino ako. Sige, Lizong. Si Suzy ay medyo malamig po sa inyo kamakailan. Sigurado po ba kayo? Dadalo po ba siya sa inyong birthday party? Papuntahin po ninyo siya sa aking opisina. Lizong, hinahanap po ninyo ako. Sa makalawa ay birthday ko. Gusto po ba ninyong pumunta? May ginawa ako noong araw na iyon. Kaya hindi ako makakadalo. Marami kang tinulong sa akin, CEO Lee. Hindi man lang kita mabigyan ng birthday. Napakawalang galang naman yun. Kaya kailangan kong kanselahin ang aking ginagawa para makadalo sa birthday mo, CEO Lee. Talaga? Suzy, wala ka talagang kwenta.
Nagpakita lang siya ng kaunting pagkadismaya. Pumayag ka agad. Paano mo pa makokontrol ang iyong puso? Ang mahalaga ay huwag magmadali. Isipin mo na lang kung ano ang ibibigay na regalo kay CEO Lee. Damit, kurbata, sinturon, sapatos. Lahat ng gamit ni CEO Lee ay custom-made. Hindi ko kayang bilhin iyon. Napakayaman ni CEO Lee. Ano kaya ang kailangan niya? Pwede akong magtanong kay Lola. Lola, ito ba ang bahay ni Mr. Lee? Bakit mo ako dinala rito? Nakapaghanda na ng mga sangkap. Maaari na tayong magsimula. Ang paboritong ulam ni Yancy ay ang sweet and sour ribs na ginawa ng kanyang ama. Ang ginawa ng iba, hindi ganoon ang lasa. Sa birthday party, pwede mong matutunan ito para kay Yancy. Naniniwala akong mararamdaman ni Yancy ang intensyon mo. Lola, huwag kang magkamali. Ang nararamdaman ko kay CEO Lee ay respeto lamang bilang superior. Sige, alam na ni Lola. Pumunta ka na. Ay, ang aking munting manugang. Itong bobong lalaki, ang tagal bago napansin. Si Ji, ang manugang ng apo ko. Ayos, mag-practice ka pa. Siguradong matututunan mo ito. Mas mabuti nang hindi nasayangin ang mga sangkap. Mag-iisip na lang ako ng ibang regalo. Sa araw na iyon, baka pwede mong personal na ibigay kay CEO Lee gawin ang ulam na ito. Hindi na. Hindi niya ako gustong makita. Gawin ninyo ito ng palihim. Baka kapag natikman niya ang lasa ng tatay, masyado siyang maaantig, makikita ka niya. Sa oras na yon, itatago ko ito ng maayos. Kamusta? Guwapo, ang pagtunog ng bell para sa IPO ng kumpanya. Hindi ka ganito formal noon. Nagbago ng estilo si Lee ngayon. Ano ang dala mo? Sikreto. Apo. Anak, isara mo na ang pinto at pumasok ka. Itong dekorasyon. Baka may munting prinsesa sa puso ni Lee. Sabi ng tagaplano, 99% ng mga babae gusto ang ganitong style. Posible ba na? Si Shuji ang 1% iyon? Si Yancy ay hindi mahilig sa maraming tao. Lagi siyang nagdaan ng birthday sa opisina. Ngayon, salamat kay Shuji. Kung hindi, ako si Lola. Hindi ko alam kung kailan pa matitikman ang birthday cake ni Yancy. Ako. Ano kinalaman ko diyan? Lola, sabihin mo pa ulit, paano ako mag-aamin mamaya? Bakit ang mga kabataan ngayon ay napaka-impulsive? Relax ka lang. Dahil ikaw ang lucky charm ng pamilya namin. Dumating ka. Si Yancy ay naging magaling na sa lahat. Lola, bakit naman ganyan ang sinasabi ninyo? Sige, sige. Hindi na kita inaasar. Kain na. Ang sarap ng sweet and sour ribs na ito. Subukan ninyo. Sino ang nagluto ngayon? Ano ba? Hindi mo ba gusto ang lasa? Kung gusto mo, papagluto ko uli ang chef. Hindi na. Mabuti naman ito. Salamat. Maligayang kaarawan, Ginoong Lee. Bakit mo ako binigyan ng Lego? Narinig ko na noong bata ka, natutulog kang yakap ang Lego. Kaya siguro mahilig ka sa Lego, di ba? Pakiramdam ko, kulang ang oras mo para sa libangan. Kaya binilhan kita ng Lego. Tandang-tanda mo ang mga ito. Nagustuhan ko ang regalo. Ang laki lang. Kailangan mo akong tulungang buuin. Binili mo. Sabay nating buuin. Para maging kumpleto ang regalo. Parang may mali. Tara, magpa-family picture tayo. Ako na ang kukuha. Kayong mga lalaki, hindi marunong kumuha ng picture. Sumama ka rin, Ji. Nakuha na. Tingnan niyo po. Minsan, pag-uwi ko galing sa isang business dinner sa gabi, nakita ko, siya natutulog na may Lego.
Favorite niya ang sweet and sour ribs na ginagawa ko. Pero sayang. Ang sarap ng sweet and sour ribs na ito, subukan nyo. Tama na. Hindi na babalik ang dati, hayaan na lang. Ano po, Mr. Lee? May something ba sa mukha ko? Wala. Mr. Lee, pwedeng maghanda na. Saan sila pumunta? Bakit hindi pa sila bumabalik? Yan, si. Sa pagkakataong ito, dapat mong gamitin ng mabuti. Inaasahan ka ni Lola. Alam ko na po, Lola. Lighting team, maghanda. Camera team, maghanda. Atmosphere team, maghanda. Mr. Lee, pwede nang pumasok. Suzy. Mr. Lee, may emergency po ako. Kailangan ko nang umalis. Magro-romantic confession ako sa asawa ko. Ano bang ginagawa ko dito? Umalis na. Wala naman siya. Ano ang kinukunan mo? Siya ay nag-amin sa asawa niya. Anong kinalaman mo diyan? Bakit ka nalulungkot? Wala nang lungkot. I-edit ba ang litrato? Ibig sabihin, dapat kong i-edit ang sarili ko. Karaniwan, ayaw ng mga babae ang raw photo nila na i-post sa social media. Na-edit na. Pagkatapos kong i-edit, ipapadala ko sa'yo. Gaya ng inaasahan. Sapat na bang na-edit? Hindi ka ba nasisiyahan? Sapat na ang pag-edit ko. Siguro naman akala mo, hindi ako marunong mag-edit. Suzy, anong karapatan mo? Hindi ka karapat-dapat. Kung ganoon, wala kang kamalayan sa sarili. Sa pagbibigay ng parangal sa katapusan ng taon, huwag mo akong sisihin kung ako'y walang awa. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, ang Longyou Group Ay magdaraos ng taunang pagkilala sa mga empleyado. Ito ay para kilalanin ang mga taong nag-ambag ng malaki sa kumpanya at nagkamit ng magagandang tagumpay, individual man o koponan. Susunod, tayo ay formal ng papasok. Sa seremonya ng pagkilala, inaanyayahan natin si G. Lee na umakyat sa entablado upang sila'y bigyan ng parangal. Ang asawa ng iba, huwag masyadong titigan. Ganoon ba ako kasuklam-suklam? Ayaw mo man lang akong tingnan. Una, ang parangal para sa Outstanding Employee. Ang nanalo ng Outstanding Employee Award ay Suzy. Pakiusap, umakyat si Suzy sa entablado. Binabati kita. Salamat sa inyong lahat. Ngayon ay maaari kong Suzy, ang cute mong maliit. Paano ka naging karapat-dapat? Huwag kang matakot. Andito ako. Hindi ko sinasadya. Kasalanan ni Xu Ziyi yan. Xu Ziyi, bukod sa pagulo kay Yancy, ano pa ang kaya mong gawin? Huwag kayo mag-away. Liancy, ayos ka lang ba? Ikaw, ako. Ayos lang ako. Huwag kang umiyak. Buti naman at okay ka. Bakit napakabuti mo sa akin? May asawa ka naman. May asawa rin ako. Bobo ka ba? Ang tagal na, hindi mo man lang tiningnan ang marriage certificate natin. Asawa mo ako. 1 taon na ang lumipas. Umiyak ka pa rin parang kuneho. Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo. Presidente Lee, si Xu Ziyi, walang hiya siya. Paano siya naging karapat-dapat maging asawa mo? Lakas ng loob mo siyang siraan. Ano ba ang kulang sa akin kumpara kay Xu Ziyi? Bakit hindi mo ako tinitingnan kahit minsan? Ang tawag niya sa akin ay Presidente Lee. Jiang Mengyao ang pangalan niya. Jiang Mengyao, di ba? Simula ngayon, ang Longyou Group ay permanenteng i-blacklist si Jiang Mengyao. Huwag, Ginoong Lee, mali ako. Huwag niyo akong i-blacklist. Pasensya na, Xu Ziyi, hindi dapat kita in target at pinagtangkaan. Pakisuyo,
Pigilan si Ginoong Lee na huwag akong ipagbawal. Ang ingay. Ilabas nyo na. Pakisuyo, huwag niyo akong ipagbawal. Xu Jiyi. Bakit nakatulala ka? Hindi ka ba matalino lagi? Ako. Sinabi mo lang ba, ako, ay asawa mo. Yung legal na asawa. Ano pa ba? Hindi ba ito yung mga regalo sa birthday party? Ah, nakita mo pala. Bakit ka tumakbo? Akala ko. Para sa asawa mo. Tama. Tapos na rin ang 1 taon nating kasunduan. Oo nga. Muntik ko nang makalimutan. Palagi niya akong niyayaya mag-divorce. Ang mga regalong ito, siguro ay pamamaalam na regalo. Kaya, mag-apply ako ng extension. Ang termino ay gawin nating permanente. Suzy, gusto kita. Masaya ako na ang paggusto ko sa'yo ay hindi na sikreto sa puso ko. Ako, gusto rin kita. Ang year-end anniversary ng kumpanya ay naging grand feeding ng dog food ninyong dalawa.